Ayan, magandang umaga mga bata. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at hinihiling ko si Rinze na tayo ay pangunahan sa pambungad na panalangin. Okay, tayo ay manalangin. Ipikit ang ating mata. Amen. Manatili tayong nakatayo mga bata at humanap ka ng isang kapariha. Tayo ay aawit ngayon. Kantahin natin ang Kumusta ka? Alam niyo ba yon? Okay, kakantahin natin. Kumusta ka? Ready, sing! Kumusta ka? Halina't magsaya. Ipalakpak ang kamay, ituro ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ka, humanap ng iba. Magaling! Kayo ay magsipag, upo na. Magandang umaga mga bata. Ako ay natutuwa at nagagalak ako na kayo ay muling makita. Sino kaya ang absent ngayon sa inyo? Magaling! Kompleto! So walang absent. Very good. So bago tayo magbasa ng isang kwento, meron akong ipakita sa inyong larawan. Ano sa tingin ninyo ang larawang ito? Ito ay tinatawag na dayami. Ano ang dayami? Ang dayami ay mga tuyong damo o naiwang parte ng mga pananim tulad ng palay pagkatapos anihin. At ito ay ginagamit bilang pagkain o sapin para sa mga hayop at material sa paggawa ng banig at sombrero. Ano nga ulit ito? Ito ang tinatawag na dayami. Okay, ano naman ang larawang ito? Ito ay tinatawag na patpat. Magaling! Ano naman ang patpat? Ang patpat ay isang manipis, gaya nito, manipis at mahabang kahoy. Piraso ng kahoy na ginagamit sa pagturo, paghalo, suporta at simpleng construction o iba't ibang gawain. So, ano ulit ang pangalan nito? Ito ang tinatawag na patpat. Very good. Ano naman ang larawang ito? Ito ang tinatawag na ladrilyo. Ano ulit ito? Ito ay ladrilyo. Tama. Ang ladrilyo ay isang matigas na gawa sa luwad. At ito ay kadalasang parisukat. Pero dito, pwede rin siyang parihaba. So, parihaba ito siya. So, pwedeng parisukat, pwede siyang parihaba. So, ito ay gawa sa luwad at ito ay ginagamit naman sa pagtatayo ng mga pader o kaya'y bahay. O, kagaya nito. Ito ay matigas. So, kadalasan, ang ladrilyo ay ginagamit. O sa English, ito ay tinatawag na bricks. Okay? Ngayon, meron akong ipakita sa inyong mga larawan. 3 larawan. Alin dito sa 3 ito? Okay. Alin dito sa 3 ito ang nagpapakita ng katibayan or matibay? Nagpapakita na ito ay matibay. So, meron tayong A, B, C. Alin sa mga larawang iyon ang nagpapakita na matibay? Magaling! Itong letter A o titik A ang tamang sagot. Ito ay matibay dahil ito ay gawa sa semento. Ito ay matigas na bagay. Ngayon naman, tayo ay aawit ng isang masiglang awitin. Alam niyo ba yung kantang Kung Ikaw ay Masaya, Pumalakpak? Sige, kantahin natin. Tayong lahat ay tumayo at lumabas kayo sa inyong mga upuan. At kakantahin natin ang kantang ito. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo
ay sisigla, kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Ngayon naman mga bata, meron akong ipakita sa inyong mga larawan ulit. At huhulaan nyo kung anong klaseng larawan ito. Anong uri ng hayop ang makikita sa unang larawan? Magaling! Ito ay baboy. Ano naman ang larawang ito? Tama! Ito ay baka. Sa tingin ninyo, ano kaya ang pamagat ng ating kwento ngayon? O tungkol saan kaya ang ating kwento ngayon? Tumpak ang iyong sagot. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa mga hayop. At ang pamagat ng ating kwento ay ang tatlong biik. Okay, tatawagin ko ang tatlong mag-aaral at salitan sila sa pagbabasa ng ating kwento. Okay, tinatawag ko si Raymond, si Cheska, at saka si Irene. Okay, basahin ninyo ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong tatlo. Okay, ang galing ng pagkabasa ng kwento. Ngayon, naintindihan nyo ba ang kwento? Mabuti. Ngunit, para mas malaman natin kung talagang naintindihan ninyo ang kwento, meron tayong gagawin. Kayo ay hahatiin ko sa tatlong grupo. Okay. Dito, unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ngayon, ang gagawin ninyo, bibigyan ko kayo ng chart. Okay? Sa bawat isang grupo, isang pangkat ay iisang chart. At meron akong ibibigay na mga tanong kung saan ang sagot ay inyong isusulat dito. Naintindihan po ba? Okay, magaling. So, ito ay para sa pangkat una, ito naman sa pangalawang pangkat, at ito naman ang sa pangatlong pangkat. Okay. So, ito ang mga tanong na dapat ninyong sagutin. Una, kailangan isulat ninyo para sa unang pangkat, ang inyong tanong ay, sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Okay. Pangalawang tanong, saan naganap ang kwento at kailan ito nangyari? Yun ang sasagutan ninyo, pangkat una. So, isusulat ninyo ngayon ang sagot doon sa chart na aking ibinigay. Okay. Ang mga katanungan para sa pangkat pangalawa o sa pangalawang pangkat ay ito. Ano ang problema na kinaharap ng mga tauhan? Pangalawang tanong, ano ang pinakamataas na bahagi ng tensyon o aksyon sa kwento? O ito yung tinatawag sa English na climax. Okay, again, isusulat ninyo doon sa chart na aking ibinigay para sa pangkat pangalawa. Sa pangkat pangatlo naman, ito ang inyong katanungan. Ano ang nangyari pagkatapos ng sukdulan? Pangalawang tanong, ano ang kinalabasan ng kwento at ang mga aral na matutunan mula rito? Okay, pagkatapos ninyo itong sagutan ay inyong ipapasa sa akin. Meron lamang kayong 3 minuto upang ito ay sagutan. Tapos na ba? Pakipasa ang mga papel. Okay, ngayon naman, para sa individual na gawain natin, pumili ng isang biik at magbigay ng mga halimbawa kung paano nila nalalampasan ang mga pagsubok gamit ang mga positibong katangian tulad ng sipag, talino o tapang. Okay. Sino ang gusto mo sa 3 biik na iyon? Ramil. Bakit? Magaling. Tama. Dahil sa kanyang talino, ang kanyang bahay ay hindi madaling nagiba ng lobo. Very good. Okay, ikaw naman, Portia. Sino sa 3 biik ang inyong
nagustuhan doon at bakit? Ano ang kanyang katangian na ipakita na nagustuhan mo? Okay, ang pagiging masipag. Tama. Bakit? Okay, magaling, Portia. Mga bata, napakahusay ang inyong mga sagot. Okay, ngayon naman ay meron akong ipapakita sa inyo ng mga salita. Tingnan ang mga salita na aking ipinakita sa inyo. Ano-anong uri ng mga salita ang mga sumusunod? Nakita, magtayo, dumating, sinabi, at pumasok. Tama, napakahusay. Ito ay mga salitang may kilos. Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos? Tumpak. Ito ay mga salitang pandiwa. So, ano ang pandiwa? Ang pandiwa, ang mga salitang nagsasaad ng kilos. Tingnan ang mga salitang nasa kahon. Nakita. Ito ang mga halimbawa ng pandiwa. Magtayo. Dumating. Sinabi at pumasok. Ito ay nagsasaad ng kilos. Ngayon, tingnan ang mga salitang nasa kahon. Ano ang napapansin ninyo? So, meron tayong sa unang bahagi ay nagsulat. Sa pangalawa naman na kolom ay nagsusulat. At sa pangatlo naman ay magsusulat. Ano sa tingin ninyo ang mga salitang ito na nagsasaad ng kilos? Napakahusay nyo mga bata. Ang mga salitang ito ay nagsasaad ng kilos na nangyari na, nangyayari na, at mangyayari pa lamang. Ang pandiwa ay may tatlong kapanahunan. Ito ay ang una, ito ay ang pangnagdaan. Ang pangnagdaan ay nagsasaad ng kilos na nangyari na. Halimbawa, nagsulat, uminom, naglakad, sumayaw, naghugas. Yung pangalawa naman na kapanahunan ng pandiwa ay ang tinatawag na pangkasalukuyan. Ano naman ang pangkasalukuyan? Tama. Ito ay nagsasaad ng kilos na nangyayari sa kasalukuyan. Kaya halimbawa nito, nagsusulat. So, kailan siya nagsusulat? Ngayon, habang ikaw ay nagsasalita, nangyayari ang kilos. So, nagsusulat. Ano pa? Umiinom. Ano pa? Naglalakad. Sumasayaw. At naghuhugas. Ang mga kilos na ito ay nangyayari sa kasalukuyan. Okay, yung pangatlo mga bata. Ano yung pangatlong kapanahunan ng pandiwa? Okay, reason? Tama, panghinaharap. So ano naman ang panghinaharap? Ito ay nagsasaad ng kilos na mangyayari pa lamang. So ang ibig sabihin mga bata, ang panghinaharap na kapanahunan ng pandiwa ay hindi pa nangyayari. Ito ay mangyayari pa lamang. So malalaman natin ito sa pamagitan ng mga salitang bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo, sa susunod na taon. So ibig sabihin, hindi pa siya nangyayari. Okay. Ano-ano ang mga halimbawa nito? Basahin mo nga, Renzen. Okay, magsusulat. So, ibig sabihin, hindi pa siya magsusulat. Magsusulat pa lamang. Okay. Ano pa? Iinom. Okay. Ikaw naman, Tia. Halimbawa, pakibasa mo ang pangatlong halimbawa. Maglalakad. Okay. Ronald. Sasayaw. Magaling. Reason. Maghuhugas.
Okay. So, ito yung tatlong kapanahunan ng pandiwa. Pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Naintindihan po ba mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon naman, para sa ating pagsasanay, okay, uulitin natin yung ating pangkat kanina. So, meron tayong unang pangkat, pangalawang pangkat, at yung pangatlong pangkat. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagsasanay. Ito ay gawain tungkol sa kapanahunan ng pandiwa. Okay, meron kayong iba't ibang gawain. Bawat isang pangkat, ibang gawain, pangalawang pangkat, ibang gawain, at pangatlong pangkat, ibang gawain. So, ito yung mga tuntunin para sa inyong gawain ngayong umaga. Ano to ay isulat sa patlang ang tamang kapanahunan ng pandiwa. Gamitin ang mga sumusunod na titik, PN or pangnagdaan, PK, pangkasalukuyan, PH, panghinaharap. So, ang isusulat ninyo sa patlang ay yung PN, PK, at PH lamang. So, meron kayong 5. Okay, so sagutan ninyo para sa pangkat una. Pangkat pangalawa, ito ang inyong panuto. Sumulat ng 3 halimbawa sa bawat kapanahunan. So sa pangnagdaan, magbigay ng 3 halimbawa. Sa pangkasalukuyan, magbigay ng 3 halimbawa. Ganun din naman sa panghinaharap. At sa pangkat 3, ang inyong panuto ay ito. Sumulat ng tig-3 pangungusap gamit ang mga pandiwa sa bawat kapanahunan. So, halimbawa, sa pangnagdaan, kayo ay gagawa ng 3 halimbawang pangungusap na mayroong pandiwa sa kapanahunan ng pangnagdaan. Tapos, 3 pangungusap naman sa pangkasalukuyan at 3 pangungusap sa panghinaharap. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para gawin ang ito. Pagkatapos nito, ay inyo nang ipapasa sa akin ang inyong mga gawa. Okay. Tapos na ba ang lahat? Pakipasa ang inyong mga papel. Okay, pangkat una. So, pangkat pangatlo. Pangalawang pangkat. Okay. Ngayon, kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Okay. Isulat sa inyong papel, punan ang patlang ng pandiwa sa tamang kapanahunan. Isulat sa inyong papel ang tamang sagot lamang. Okay, halimbawa, yung una, sina Isabel at Ron ay, so ang pandiwa dyan ay punta. At gagamitin mo ito sa kapanahunang pangkasalukuyan. So, ang sagot ninyo ay isulat sa papel. Yung pangalawa naman, ang pandiwa ay ligo. At gagamitin mo ito sa kapanahunan na panghinaharap. At yung pangatlo, pulot, ito naman ay para sa pangnagdaan. Okay, sagutan ito at isulat sa inyong mga papel. Okay, kung tapos na, ipasa na ang inyong mga papel. Ngayon naman, sino ang makapagsulat sa unang bilog kung ano ang paksa na ating pinag-aralan ngayon? Magaling, pinag-aralan natin ang tungkol sa pandiwa. Okay, maaari nyo bang tukuyin kung ano ang pandiwa? Very good. Ulit, ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos. Ano ang 3 kapanahunan ng pandiwa? Isulat ito sa tatlong biluhaba na nasa gitna. Okay, una, pangnagdaan, pangkasalukuyan, panghinaharap. Ano naman ang kani-kanilang mga kahulugan? Isulat ito sa bawat biluhaba na nakadikit sa bawat kapanahunan. Una, pangnagdaan, ito ay nagsasaad ng kilos na nangyari na. Pangkasalukuyan, nagsasaad ng kilos na kasalukuyang nangyayari.
Ang panghinaharap, ito ay nagsasaad ng kilos na mangyayari pa lamang. Okay, para sa panghuling gawain natin sa umagang ito, meron akong ibibigay sa inyo na mga salita. Banghayin ang bawat pandiwa ayon sa panahunang naganap, panahunang nagaganap, at panahunang magaganap pa lamang. So, meron akong mga salita dito. Kukopyahin nyo ito at isulat kung saan siya na kahilera. Halimbawa, sa unang kulom, ito ay pang nagdaan. Pangalawang kulom, ito ay pang kasalukuyan. At ang pangatlong kulom ay pang hinaharap. So, piliin ninyo yung mga salita doon at isulat ninyo. Okay, para sa inyong takdang aralin, sumulat ng isang tala-arawan sa loob ng isang araw lamang. Okay, mga bata? Pagkatapos kayong makasulat doon, isusulat nyo kung ano yung ginawa ninyo sa buong maghapon. Halimbawa, paggising ninyo sa umaga, ano ang inyong ginawa? Tapos, pagpasok ninyo sa paaralan, o kaya pag-uwi ninyo sa bahay, isulat ninyo iyon sa inyong tala-arawan. So, sa isang araw, merong maraming mga ginagawa kayo. So, ang gagawin ninyo ay salungguhitan ang lahat ng pandiwa. Okay, yun po ay inyong takdang aralin at ipasa bukas. Naintindihan po mga bata? Okay, so dyan po nagtatapos ang ating klase at hanggang sa susunod.